Roque kay Ma'am Cassandra Leong po. Bahagi po ito ng pagtatanong ng Senado kay A.R. de la Serna. Kayo Matagal rin lang humingi kaibigan ng ni Harry favor. Roque. Yes po, Madam Chair. Paano nyo po naisip gawin yun? Nung pinakilala po ako ni Attorney Roque po, naghahanap po ako ng pagstayhan po sa Pampanga po. Timing po na meron po silang lodging houses in Porac po. Ano nyo nalaman na may lodging house sila sa loob ng Pogo Hub? Hindi ko po alam na nasa Pogo Hub po siya, pero alam ko po meron po silang lodging houses po, Madam Chair. Ang alam nyo ay may Pogo House, may lodging houses in general, sina Cassie Leong. Paano nyo alam na may lodging houses si Cassie Leong? Sa pag-usap po namin, Madam Chair, tapos... Medyo mahina lang yung boses ni A.R. de la Serna. Stay na po ako sa Porac po. Kwinento ni Cassie Leong na may lodging houses siya or tinanong nyo kung may lodging houses siya? Nagtanong lang po siya if ano pong ginagawa ko po sa Pampanga that time. Tapos sabi ko lang po is naghanap po ako ng pagsistayhan. Taga Bohol pala ito. Sa Bohol nakilala ni Ano Harry Roque nung sinabi iti-congressman pa si Roque. Sabi Itong naman si po, A.R. meron silang lodging na houses. nakakatira ng libre sa Porac, Pampanga, Pogo. Kasi, Wow. pinapaalis na po sila doon. Tingin nyo ba kung di nyo kilala si Attorney Roque, papatirahin kayo doon ni Yeah. Cassie Leong? Hindi ko po kilala si Attorney Roque. Hindi ko rin po makikilala si Miss... So, ibig sabihin, si Roque ang tulay. Paano siya nakalibre ng tirahan sa So Pogo? dahil kilala nyo si Attorney Roque, Si nung A.R. de la napag-usapan Serna. nyo ni Cassie Leong na naghahanap kayo ng pagsistayan, pinatira kayo doon ng libre. Alright. Yes po, Madam Chair. Alright. Salamat po. May ka-meeting pa po ba? Sorry. Bago yon. May ibang pogo pa bang involved si Attorney Roque? Sa pagkaalam ko, wala naman po, Madam Chair. May ka-meeting pa po ba si Attorney Roque na mga dati or kasalukuyang opisyal ng gobyerno tungkol sa Pogo? Hindi ko po alam, Madam Chair. Alright. Mhm. And then, personal nyo po bang nakatagpo o nakilala una si Hong Jiangyang? Hindi ko po siya kilala, Madam Chair. Nakilala nyo po ba si Mayor Alice Go? Never po siyang na-meet, Madam Chair. At nakilala nyo po ba si Michael Yang? Never ko po siyang na-meet, Madam Chair. Alright. Yun yung mga tanong ko sa inyo sa ngayon, Mr. De La Serna. Pero stay po kayo please sa hearing dahil sigurado ko may mga tanong din sa inyo yung mga colleagues ko. So, malinaw na umamin po si De La Serna siya na dahil sa connection niya, kakilala niya si Roque. Si Roque ang nagpakilala sa kanya doon sa mga ilang mga taga-Pogo official. Pati yung libreng tirahan habang siya nag-aaral pagiging piloto. Wow. Di ba? Yes, Madam Chair. Tingnan natin kung paano po yan. Ano, ha? So, na-establish na abogado si Roque ng isa sa mga Pogo. Sabi ni Roque nung araw, hindi daw si abogado niyan eh. Hanggang natin ulit. Incorporator din po kayo. Si Ms. Board of Director kasi lumabas ang dokumento. At ang dating law partner nyo, incorporators po kayo sa Biancham. Tama po ba? That is correct. Yancham is my family holding corporation. Alright. It's part of our estate plan. Alright. So, Family Holding Corporation. So, inamin ni Roque. Part of your- Board siya, member siya ng board. And then, ngayon, ang email address po sa cover sheet ng Articles of Incorporation ng Biancham, Tinatanong ha. So, si Roque po yung tinatanong ngayon ni si Senador Ontiveros ng komite. so verbally i-redact ko na lang, hindi ko na lang babanggitin yung email address. Okay. So, may, well, isang observation sa kaninang pagtatanong, may layers ng ownership ang kumpanya, ang bahay, pero lumalabas na kayo rin ito. Well, I've never denied that, and that's why I said that I have an interest in that house. But it has to be emphasized na for purposes of search warrants, they have to specify the registered owner ng bahay. Kaya nga po, una-una, dinideny ko po na na-raid yung bahay ko, dahil wala pong search warrant doon sa nangyari. Ang meron lang po, mission order
at pag-aresto ng Bureau of Immigration sa 2 Chinese nationals. So mission order po ang nag-cover ng rape. Hindi po rape, Sorry. ang apprehension po. Kasi ang rape po, wala pong search warrant at may abogado Technical issue ha. foreigners na nakatira ron, hindi po sila pinapasok because under the Constitution and the Bill of Rights apply also to foreigners, hindi po sila po pwedeng pumasok na walang search warrant. Briefly, Attorney Roque, I'll leave you to just ask a related question sa Yeah. sa Paok o sino? Hindi daw ho in-read yun eh. mission At order tineknikal na ni lamang Harry daw Roque. ang dala at walang warrant. Tungkol sa raid sa bahay. To educate a non Wala daw law search warrants, enforcer. kaya daw hindi daw raid yun. Hindi daw in-read yun. Yes, Ano? Madam Chair. Ito na. Confirm na during the arrest, the BI used the mission order. Wala pong search warrant. Walang warrant of arrest. Alright, so apprehended yung 2 tao at nasa custody ngayon ng PAOK. Yes, Madam Chair. Alright, salamat po. Back to Attorney Roque. Can I Yes, Madam confirm, can I confirm lang po na your wife, Ms. Myla Roque, is the managing director of Biancham since 2015 ayon sa annual report ng Pag-ibig. Well, she was with Pag-ibig and she was managing director of Biancham, but she resigned. She When resigned. po? I cannot remember exactly when, but as I said, we filed an application to be part of the AFAP property and we appended a feasibility study. Meron pong malicious report sa media making it appear na yun ang kinikita na namin. E yan po ay feasibility study. The requirement po yan ng AFAP kung kayo po ay mag-apply para maging kabahagi ng teritoryo ng AFAP. So dahil po doon, ayaw ng misis ko yung ganyang mga kontrobersiya, sabi po niya, I want out. At kaya nga po, ang nangyari po dyan, talagang nag-withdraw din kami dun sa project na yan because my wife said, I really want out. I want my privacy. No? At yan po ang dahilan kung bakit nagkaroon po ng change of ownership. At yan din po ang dahilan kung bakit recently, we are now taking moves to reclaim Biancham. No? Except that my wife really says, I want out. And that's also why we are contemplating even a separation of property para malinaw na hindi siya mai-involve sa aking mga business undertakings. The decision was made also because we had business reversals in a solar project kung saan doon ko po iniinganyo yung itong Whirlwind company, no? And we lost substantial amount of money in that business transaction. Alright. Hanggang kailan managing partner yung asawa niyo sa Biancham? Sandali Kahit lang po yan eh. Because yung investment po namin dyan sa First Bataan actually, that was the controversy, was before I became congressman. And the controversy came out when I was a newly elected congressman. And that's when she verbalized that she wanted out dahil ayaw niya. Anong taon po yun nung naging rep Siguro kayo? 2016 po ako naging rep. Dahil So nanalo she- po ako nung 2016. elections. So she would have been managing partner for at least 1 year. From 1 year lang 2015 po to yan, hindi po 2016. nagtagal siya because she really wanted out. In fact, she wanted out of all my business transactions because gusto po niya maging pribadong individual. Alright. But gaya ng ipinakita kong articles of incorporation, list of incorporators kanina kay Mr. De La Serna, may incorporators na nakalagay doon, isa rin po si Ms. Myla Roque. Yes, so that's Alright. what the document says po. Hindi po yan dinideny. So just to summarize, yung house, Okay? Well, tinatanong po ng maigi si Roque rito alright. tungkol sa kanyang mga business sa private sector. Okay, before I summarize, regarding yung pinaplano yung takeover sa Biancham, so ibig sabihin ba, bibilihin nyo yung shares ni AR? Bibili De La Serna? Bibilihin nyo yung shares ng ibang shareholders? Stockholder yung AR, Or kaninong shares or kani-kaninong shares ang bibili ninyo para ma-effect yung takeover? Ang share po ni R is 1 share. Ang tawag lang po dyan, qualifying. Kasi bago po naamindahan ng corporation code, kinakailangan meron 5 na directors at 5 incorporators. Ngayon po pwede na pong magkaroon ng 1-man corporation. So kaya po yung mga nakalagay po dyan na 1 shareholder lamang, they are what is known as qualifying shares para makumpleto yung 5. Now, ang nangyari po kasi dyan is
dahil we were also applying for an AFAB accreditation, and at that time sa Kongreso po, nagkaring malaking issue yung pag-aari ni Congressman Florendo sa Tadeco, minabuti na rin po namin na lumabas muna doon sa investment sa Bataan. So nalugi po kami doon, pero binalik ang pera namin na wala namang bawas, nawalan lang kami ng interes. So yun po ang dahilan kung bakit nagbago po yung shareholdings ng Biancham. No? Pero ngayon po, as we speak, and even before this controversy, the papers are being drawn na babalik po ako. No? I'm going to repurchase the shares and I will register it soon. No? Dahil malinaw naman ang gusto mangyari ni Mrs. basta wala siyang kinalaman doon sa mga negosyo na pinapasok ko. So magiging malinaw ko anin sa kanya, anin sa akin, at para ang isusugal ko lang, to quote her words, is yung sa akin lang at hindi niya isusugal yung sa kanya at sa pamilya. Okay, so papatuloy po ng investigasyon ito ng Komite ng Senado. Committee on Women, Children, Family Relation, and Gender Equality. Ibig sabihin po, Senador Ontiveros. i-buy-out nyo sina Mr. De La Serna at yung iba pang shareholders para maging one-person corporation na yung Biancham sa inyo na po. Well, actually, napirmahan na po nila lahat ang mga dokumento, no, papunta sa akin, pero hindi pa po kami nagdonotaryo kasi inaayos pa. No? So, hindi naman po one-man corporation yan dahil sa totoo lang, kukuha rin po ako ng mga partners. So, magkakaroon din po kami ng reallocation, pero mangyayari po ay babalik talaga po ako dyan. Eh, mga negosyo pala si Harry Roque. Ha? So just to Kahit nang nasa gobyerno. Yung bahay na Yan. naging subject ng Raid. mission order, Mission order. para ma-apprehend yung dalawang tao na associated sa Pogo Hub sa Bamban. That house is owned by PH2. PH2 is owned by Biancham, and your wife was managing director for about a year of Biancham. Yes po. Alright. Yes. So we'll Yun. do more research on that. And because it is Family corporation yung bahay, pero member siya, corporation yung kanyang pamilya. under the Ganun palang laws dating. by Congress have separate personalities from the individuals constituting the corporation. Sige po. So those are my questions. Okay? No, sorry. So, malinaw, sandali at ina-assist lang ho ng kanyang assistant yung yung ibang mga tanong ni Ontiveros. So, malinaw po na sinasabing korporasyon ang may-ari, pero yung asawa ni Roque ay board of director. Attorney Fernandez. So, related pa rin ang mga Roque pa rin po ba doon sa na bahay sa... Hindi kayo lawyer ng Lucky South 99 o kahit anong pogo. for Ayan, that yan. matter? Ayan, tinatanong I dito sa confirm buwan. that 100%. And the reason po is, dala-dala ko po ngayon ng mga dokumento. Alam niyo po, ang attorney-client relations, kinakailangan po yan magkasundo ang partido. Because it is the highest fiduciary relationship. Kaya nga po yung tinatawag na attorney-client privilege, miski dito po sa Kongreso, hindi nyo mapapakontempt kapag na-invoke yung attorney-client na privilege. At sa totoo lang Within po, certain limitations, of course. at sa totoo lang po, sana kinuha po ako ng Lucky Star na abogado. Bakit po? Dahil yung raid sa PORAC, unconstitutional po yan. Nag-raid po sila, kumuha sila ng warrant of arrest galing sa Bulacan Ako naloko na kino-question pati yung raid, ha? Excuse me, sige. Well, Hindi natin ano ininvestiga yung raid. We are investigating Yes, the ma'am. But I'm pogo. just saying, So, kasi- please just make your Yeah, answer mabilis to lang this po. short. Kasi Yes. it was actually just a yes or no Ma'am, question. but ma'am, let us be fair because you have been insinuating I am a lawyer for Lucky Star. That is why... Excuse me, the chair has not been insinuating anything. The chair and the members of the committee have been asking questions based on the testimonies, sworn testimonies of PAGCOR Yeah, Chair tatalo na Tenco, sila. Attorney Fernandez of PAGCOR, and other resource persons. So the resource person will not impute any insinuation to the chair. Will please just answer the questions. The chair Okay, has given the resource person okay, Your Honor, leeway then, to answer Okay. the in questions. the interest of Please answer fairness, properly. may I be allowed to dispute then the statement of the prior resource persons? We will get to that in the Okay, course so of the question of again, the Madam Chair, is... Do you maintain na hindi kayo abogado ng Lucky South 99 or any POGO for that matter? I maintain as an officer of the courts and under oath before the Senate of the Republic of the Philippines
that I have never acted as legal counsel for Lucky South 99 or for any other POGO. Alright. Pero tama naman po, totoo na nakipag-meeting kayo sa PAGCOR tungkol sa POGO sa PORAC. Yes or Totoo no? po yun, nakipag-meeting ako, but as I said, ang aking kasama po ay kakilala ko bilang Whirlwind Corporate Secretary, and I have documents in my possession which I would like to submit now to the Senate. Yes, Kasi iba please po do yung that. usap-usapan Thank you. lang, iba kapag notaryadong dokumento. Okay. And definitely, yung pagtestimonya ng ibang mga resource persons ay hindi rin lamang usap-usapan at may mga sinasubmitting dokumento. Otherwise, Okay. the committee would not bother. So, ayan, tingnan natin kung saan kayo maniniwala dyan. No, pinapalabas po dito ni Harry Roque na legal yung kanyang mga business. Kahit na lumalabas na yung bahay na controversial sa Baguio na pinasok at minahuling dalawang Chinese national na di mo big time ng Pogo ay corporation ang may-ari. Pero, hindi naman tinanggi ni Roque base doon sa dokumento na yung kanyang asawa ay dating board of director. So, ibig sabihin, itong mga pamilya niya ay mayroong mga business dyan na dapat ipaliwanag. So, ayan o. So, ayan. Kanina lang sinabi ni Mr. A.R. de la Serna na si Harry Roque ang dahilan kung bakit siya napasok dyan sa Pogo nang libre yung kanyang tinitirahan ng siya estudyante. Okay? At sabi niya, si Atty. Harry Roque ay abogado ng isang company na may kaugnayan doon sa Pogo. Pero sabi ni Roque, wala daw. Nako, masalimuot ito dahil wala pong inamin si Roque. Kung hindi, dinidinay yung mga ibang mga akusasyon sa kanya. Ha? Ayan po. Tingnan natin, mahaba pang usapin yan. Pero at least yan po yung more or less. Nagharap-harap na sila. Itong A.R. de la Serna na malapit kay Roque dahil staff niya ito. Matagal na silang magkakilala. Doon pala sa Bohol ng ito'y congressman. At ito hong mga pag-operasyon na ginawa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at saka itong investigasyon ng Senado tungkol dito sa Pogo operation. Pero malinaw din, sama rin na lang, na yung order ng Pangulo na ipatigil ang operasyon ay ginagawa na po ng Executive Department ng mga ahensya ng pamahalaan like PAGCOR, Department of Labor, Department of Justice at iba pa. At ang komite ng Senado ay nag-aabang dyan. Dahil ang gusto ng Senado, abay dapat kaagad-agad ang implementation ng order ng Pangulo. Dahil yun ay policy na inilabas doon sa State of the Nation Address ng Pangulo.